Ang bayan ay banal, di ba? Binanal ng Panginoon. Sabi niya, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Totoo yun. No? Sabi niya, bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Okay. Ngayon, nung marinig ni Moses ito, mga kapatid, at nang marinig ito ni Moses, nagpatira pa si Moses. Okay. Kaya tinawag ni Brother Branham yan, standing in the gap. Sabihin standing in the gap, nung sinabi ng Panginoon to, at nung sinabi ng Panginoon, Moses, umiwalay ka sa kanila, sapagkat sila'y aking lilipunin. Pero yung sinabi ni Moses, hindi, pag sinabi Moses, tumupig ka, ibig sabihin, dito, sabaga, kung nasaan ang Diyos, pumanig ka sa akin. Pero hindi ginawa ni Moses. Si Moses is standing in the gap. Okay? Kasi ang reason ni Moses, no, ay pag binasa, punta sa Bible, Brad. Bible tayo, Bible. Sundan natin yung talata para makita natin yung ginadrive. Okay, una, alam naman natin, parang ganito mga kapatid, no? Nung Numbers chapter 16, nung nakita nila yung lahat ng ginawa ng Diyos sa ministry ni Moses, parang, di ba, hinati ng Diyos yung dagat, sa ministry ni Moses, lahat ng 10 salot ay ginawa ni Moses sa kapangyarihan ng Diyos, di ba? At napatunayan, kung pagdating lang sa pagpapatunay, kung si Moses ba ay totoong tinawag ng Diyos, sabihin, hindi natin makaksubalian. Kasi lahat ng ginawa ng Diyos kay Moses ay nangyari. At kahit doon, di ba? Pero ang bayang Israel, sa kabila ng... Kasi mahirap kasi magpaso talaga eh. Kasi 2 milyon yung tao eh. Di ba? Kung ikaw ay isang tao ka na nagpapaso ka sa 2 milyong katao, napakahirap. At bawat isang kaluluwa, di ba? Lagi sinasabi ni Badaban ng Binig, kahit isang kaluluwa, isang espiritu yan. Ibang isang ugali. Pakisamahan mo yung isang tao. Siyempre, alamin mo. Alamin mo yung pagkatao niya. Kung nalaman yung pagkatao niya, isa pa lang yun. 2 milyon. Di ba? Pero sabihin, kailangan ibabalansin niya yun. Pagkausap niya itong isang tao, kung ito'y matampuhin, medyo ingatan niya yung mga salita niya. Kung ito naman isang tao ito, medyo legalista, magiging legalista ka rin. Di ba? Kasi papantayan mo yung level niya eh. Kung ano yung level niya, papantayan mo yan. Kung masyadong mababa naman yung isang tao, sige, bababa mo rin yung sarili mo para maunawaan ka niya. So, ganyan ang isang leader, di ba? So, sabihin, 2 milyon. May 2 milyon na ganong katao, magkakaibang ugali, mga kapatid. At alam natin si Moses ay bago siya tinawag ng Panginoon, di ba? Si Moses ay 40 years nag-aaral sa Egypt. At tapos ng isang araw ay, di ba? Dinala siya ng Diyos sa ilang. At nasabi ni Brother Branham, 40 years siya naging tagapag-alaga ng isang tupa. At lahat ng natutunan ni Moses sa Egypt sa loob ng 40 years, hinubad ng Diyos sa loob ng 40 years sa ilang. At ang Diyos ay nagpakita kay Moses doon sa burning bush. At nakita ni Moses ang mukhaan ng Diyos face to face. No? Eh nakita niya yun. Kaya sabi ni Brother Branham, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay tatayo sa behind the court, behind the pulpit, at hindi niya naranasan ang karanasan ni Moses, hindi siya karapat-dapat tumayo sa pulpit. Diba? Kailangan makita muna niya kung anong nakita ni Moses behind the desert. Diba? Nakita ni Moses ang Diyos face to face, diba? Ng mukhaan. So, sabihin, nangungusap ang Diyos sa iyo sa pillar of fire. Ngayon ang pillar of fire natin, mensahe yan eh, diba? Pag hindi mo nakita ang Diyos, hindi ka tinawag ng Diyos hindi ka niya dinadala sa mensahe at kinakausap ka niya sa mensahe at doon hindi mo nakita ang Diyos sa mensahe na yung mga kapatid, sasabihin ko sa inyo. Ba? Hindi ka dapat natatayo sa likuran ng pulpito. Kasi nga, bakit? Sinasabi ng message na kapatid, kailangan mo munang ma-experience kung ano na-experience ni Moses. Ngayon, nung makita ni Moses yun, sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Sino ako para sugo mo sa mga taong yun sa Egypt? Na alam ng Egypt sila yung mga taong aral, sila yung mga dalubhasa, lahat ng makinarya magagaling, nasa kanila na. Ngayon, sino ako para... Ngayon, sabi ng Biblia, hindi naman talaga totoo si Moses hindi marunong magsalita. Ngayon, kasi bakit hindi siya marunong magsalita? Kasi si Moses ay nubad niya lahat ng karunungan. Lahat ng kaalaman niya, tinanggal ng Diyos yun. Lahat ng karunungan kaalaman. Kasi bakit hindi kailangan ng Diyos gamitin yung kay Moses? Diba? Kaya kapag tatayo ka sa presensya ng Panginoon, hindi mo kailangan ng karunungan ng sanlibutan. Kasi hindi gagamitin ng Diyos yan. Diba? Kasi ang paggamit ng Diyos sa ibang paraan, mga kapatid. Diba? Kailangan gagamitin ka ng Diyos the empty vessel. Diba? Sa lumang tipan. Sabi ng, sino ba itong propeta na ito? Si Elijah o si Elisha.
na inuuso niya isang babae sa balo. Sabi niya, humanap ka ng mga empty vessel. Ng mga susiglang walang laman. Babae, yung church, sabi niya, diba, kailangan sasalinan ng langis yun. Diba? At yung babaeng yun, naghahanap ng mga bote na walang laman. Ito tuman si Elijah ay nagsasalin siya ng bote. Si Elijah ay the type of tipo siya ng Diyos na bawat mga susiglan, sinasalinan niya ng Holy Ghost. Diba? At kailangan, bago masalinan nito ng Holy Ghost, kailangan yung mga taong ito ay empty vessel. Ibig sabihin ay walang laman. Kasi pag mayroong konti, reject yan. Hindi sasalinan yan. Kailangan itapo muna yan. Diba? So, gano'n yun. Hindi pwede may kalahati. Sabi ng Bible, empty vessel. So, ngayon mga kapatid, si Moses ay naging empty vessel. At hanggang sa isalin ng Diyos sa kanya ang buhay niya sa loob ng 40 years. Diba? At ang buhay ni Moses ay buhay ng Diyos. Okay? So, hindi kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ni Moses. Pag sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, lahat ng salitain mo ay mangyayari. Sabihin mo lang, ito ang sabi ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, Moses, salitain mo, ang tubig ay magiging dugo, magiging dugo. Hindi naman sasabihin, pag itadaan pa sa karunungan ni Moses, paano ba magiging dugo ang tubig? Ang tawag dyan, in-explain mo ang salita ng Diyos by your intellectual. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan i-interpret ang salita ng Diyos. Ang kailangan mo lang, manampalataya. Diba? Pag sinabi ng Diyos, magiging tubig, ang tubig ay magiging dugo. Hindi mo kailangan interpret yun. Paano magiging dugo ang tubig? By your science. Ang sinabi lang ng Diyos, pag sinabi mo, ito ang sabi ng Panginoon. Kaya pag sinabi mo, ito ang sabi ng Panginoon, ang kailangan mo lang yung salita ng Panginoon sa'yo, lahipan mo na may pananampalataya ang sasabihin. At mangyayari. Hindi mo kailangan ng karunungan. Diba? Kaya nga dito sa Visayas, wala tayong pakialam kung tapos ka ng college, ilang degree na tapos mo, ilang ano man ang gaano kalaki ang trabaho mo, maganda trabaho mo, anong posisyon mo sa trabaho, walang problema, wala yan. Pag pinag-usapan natin ng mensahe, mga kapatid, di ba? Ngayon, nung isang araw na yon, di ba, ginamit ng Diyos si Moses, ang buhay ni Moses ay, sabi ni Padre Barang, peculiar. Pag sinabing peculiar, taong kakaiba. Ginawa siyang kakaiba ng Diyos. Biruin mo, pupunta ka sa Egypt, ang dala mo lang tungkod. Di ba? Na dati kang, ikaw na sana yung kanang kamay ng paraon. Pero lahat yun, sinabi ni Pablo, ay doon sa Hebreo 11, at lahat ng mga bagay na ito ay hinubad ni Moses. Ay sabi niya, sabi niya, hindi siya karapat-dapat. Mas ginusto pa niya sa itampaling kasama ng bayang Israel, kaysa sabi niya na mag-isip hindi tagapagmana ni Kristo. Di ba? Inayaan ni Moses yun, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, nung nakita ni Moses yung bagay na yun, mga kapatid, ngayon, isang araw, ginamit ng Panginoon si Moses sa Egypt, at nailabas niya ang bayang Israel, at lumabas ang 2 milyong katao. Pero sa haba ng paglalakbay nila, hindi pa nila tanggap si Moses na ginamit siya ng Panginoon. Di ba? Hindi pa rin tanggap na si Moses ang lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon. Kaya nga pagdating sa Levitic, dito sa Numbers, mga kapatid, sa haba ng panahon ng paglalakbay nila Moses, ang kasama ng bayang Israel, at si Moses ay naglagay ng mga manggagawa, ng mga katuwang niya. Pag sinabing manggagawa, katuwang yan eh. Di ba? Ay, ibig sabihin, yung dating trabaho ni Moses na bago pa lang ang gawain, siya yung MC, siya yung song lead, siya yung Bible study, siya yung opening prayer, siya yung closing prayer, siya pa rin yung, di ba? Siya pa rin yung song leader. Di ba? Ganun sa umpisa. Pero pag nagpapatuloy na, di ba? Nakikita mo na medyo may magmamature na, o di ba? Magtatalaga na si Moses na, ikaw yung MC ngayon. Diba? Kasi bakit? Hinahati na ni Moses yung trabaho niya doon sa mga manggagawa. O ngayon, ganun pong ginagawa. Minsan, pinapayagan na rin niya na tumayo sila sa Bible study, diba? Sa preaching, para yung mga bagay na tungkulin niya ay gumagaan, at yung ibang part na trabaho niya. Alam niyo ba, sabi ni Brother Branham, ang pagiging trustee, pastor yan eh. Ang pagiging deacon, nasa pastor yan. Ang pagiging treasurer, nasa pastor yan. Pero sabi niya, ibinibigay niya yan, pinapasa niya sa mga ibang tao para gumaan ang kanyang ministry.
Pag binasa yung message, yun talagang trabaho niya. Kasi before, bago wala pang gawain, siyempre, sino ingat niya? Ikaw muna. Pag meron ng mga kaluluwa na pagkakatiwalaan na, tumatayo na sa mensahe, siyempre, di ba? O Brad, ikaw muna ganito. O Brad, ikaw muna ganito. Nagkakaroon muna tayo na parang pagtuturo muna na, ikaw muna yung mga... Pero pag dumating, lumaki na ang gawain, nagkakaroon tayo ng botohan kasi the voice of the congregation is the voice of God. Di ba? So, gano'n yung nangyayari mga kapatid. So, nangyari kay Moses, mga kapatid, kumbaga hawak niya lahat yung ministry ng that time, at dumating ang panahon na hanggang sa natuturuan na ni Moses yung kanyang hanggang sa naglalagay na siya ng mga ng namumuno, di ba? Pag sinabi dito, pagka kailangan ng counseling, meron siya itinalaga na office for the counseling, di ba? Pag meron naman mga tao na nangangailangan sa pangangailangan, hindi na si pastor lalapitan, hindi na si Moses, o meron ng diakono. Pag mayroong pangangailangan sa pagpapagawa ng ating templo, hindi na si pastor pupuntahan, meron na tayong trustee. So, sabihin, lahat ng bagay ay gumagaan mga kapatid. No? Dinadaan ko lang kayo sa ganong pangangaral. Ngayon, si Moses, pinasa niya rin yung lahat ng tungkulin niya na yun sa mga manggagawa niya. At siguro, yun nga ang problema dito mga kapatid, no? Na, kumbaga, na parang sa sobrang ano ng mga taong ito, mga kapatid, no? Sila Cory, na parang gusto nila na parang yung paggamit ng Diyos kay Moses, no, ay malaking questionable sa kanila yon, naging malaking katanungan sa kanila hanggang sa dumating ang panahon. Ano nangyayari dito ay pag binasa niyo yung history, pag iniyan niyo, parang nangyayari dito kasi pag nagkakaroon ng pulong, hindi naman pinag-uusapan diyan yung kabutihan ni Moses Di ba? Ang pag-uusapan diyan yung kahinaan ni Moses. Ano sabi? Ito, for example, nung sinabi ng Diyos, yung naglakbay sila sa ilang mga kapatid, at nauhaw ang bayang Israel, nagmurmur yung bayang Israel. Sabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang? Para kami ay mamatay sa tubig, walang tubig. Akala ng bayang Israel, sinasadya ni Moses na sila'y nauhaw sa tubig. Ngayon, nagreklamo sila kay Moses, siguro, di ba? Kaya nga, di ba, parang sa isang barangay, di ba, pagka medyo maraming mga sumbong, mga hinaing, di ba, pupunta sa barangay, at sabi yung kapitan, ito yung problema namin, ito yung aming reklamo. Siyempre, kung kayo yung kapitan, di ba, sa dami nang humingi ng tulong sa inyo, di ba, parang dumarating sa ganung punto mga kapatid. Ngayon, ang nangyari ay nakita nila mga kapatid, no, nung nagkaroon ng mga bagay na ito, sabihin, kung kayo yung mga manggagawa, siyempre ang manggagawa o yung mga manggagawa tinalaga ni Moses, ito, yung mga nilalagay dito mga kapatid, no? Kasi ginatay ko muna kung bakit dumating sa punto. Pero sa kapila ng lahat ng ginawa ng mga taong ito kay Moses, pero si Moses, tumayo pa rin sa gitna. Okay? So, dinadive ko muna para makuha nyo yung kwento. Kasi, ganoon talaga tayo dapat pagkakita. Okay. Ano tayo ba? Numbers. Okay, ngayon, sabihin, kung sinabi ng Panginoon na uhaw ang bayang Israel, ngayon, kinausap ng Diyos si Moses, at ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, pumunta ka sa bato, at pag nandun ka na sa bato, isama mo yung bayang Israel, at magsalita ka sa bato, diba? Ang sabi niya, at usukin mo yung bato. Diba? Ang sabi ng Diyos kay Moses, magsalita ka, at usukin mo yung hawak mong tungkod, tusukin mo yung bato, para lumabas yung tubig. Diba? Kung titignan nyo yung history, nagalit si Moses. Ang nakita ng bayang Israel doon, yung temper niya. Ang nakita niya? Yung temper niya. Diba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, usukin, pinalo. Kaya nakagawa ng listahan yung sila Cory. Diba? Isang kahinaan ni Moses. Pero, sa kabila ng pinalo ni Moses ang bato 2 beses, umagos pa rin yung tubig. Alam nyo, ganyan ang Diyos Di ba? Kapag
Tinalaga ng Diyos ang kanyang isang lingkod na parang tila mali sa mata ng mga tao sa bayang Israel. Pero ang Diyos hindi pwedeng ipahiya niya ang kanyang lingkod. Diba? Gagawa pa rin siya ng paraan. Pero hinayaan ng Diyos tumulo yung bato, ay tubig doon sa bato. Pero doon kay Kore, sa lahat ng mga nag-aabang ng kamalian gagawin ni Moses, isa. Diba? Meron na. Oh. Kaya nangyari doon, pero sa Diyos, hindi niya ibinibilang yun. Diba? Hindi niya ibinibilang yun kasi bakit? Lingkod niya yun eh. Ginamit ng Panginoon yun. Ngayon, ang ginawa dito, pinatulo pa rin ng Diyos ang bato, diba? Umagos ang tubig doon sa bato, na kahit sabi ng Diyos sa kanya, tusukin mo yung bato, magsalita ka lang, pero hindi na siya si Moses, tinampas niya 2 beses, sabi niya, magkaroon ng tubig. Pero nagkaroon ng tubig yun, pero hindi yung sa pamagitan. Medyo may galit yun sa loob niya, kasi bakit? Ngayon, hindi mo rin masisisi si Moses kasi bakit? Kasi nga, alam mo kung bakit? Sa haba ng panahon ang ginawa ng Diyos na ating, naghimala ang Diyos na hati na ang dagat. So doon pa lang sa loob ng Egypto, no, ay 10 salot na hindi na magagawa natin yung kundi maliban ang Diyos ay sumasa atin. Kumbaga lahat ng hilingin natin mangyayari, inatin ng Diyos ang dagat, lahat ng himala, pinakain niya tayo sa ilang, sa loob ng 40 days and 40 nights naman tayo. Sabi niya, kung itapos ito ngayon, hindi kayo sasampalataya? Kumbaga, yun yung naging damdamin ni Moses. Ang tagal ko na kayong tinuruan. Pero ngayon, hindi na pala alam ang mensahe. Diba? Eh, talagang magmumurma na si Moses doon. Pero ang nakita ng bayan nila Kore, naghahanap ng kamalian ng isang Moses, yung kahinaan. Pero hindi nila alam bakit naging mahina si Moses. Bunga din nila. Oh, diba? Ngayon, taas natin, Brad. Ay, doon muna tayo sa 4. Nung nagkaroon ng pagpupulong itong mga taong ito, mga kapatid, nung marinig nila ito, nung marinig ito ni Moses, na meron marami palang mga sumbong na sa kanya, hindi niya alam. Diba? Kaya nga sabi ni Brother Branham, diba? Minya, kung meron akong ginawa na hindi tama, sabi niya, if you love me, tawagin mo ako sa isang lugar at sabihin mo sa akin kung anong kamalian ko. Yun yung turo ng mensahe. Diba? Pero ang mali, kapag meron kang kinausap ng isang tao, nakita mo ba si Brother Branham? May ginawang ganito, mali yung turo niya kanina. Pag sinabagot yung isa, oo nga eh, o di dalawa na kayo. Dapat, ang gawin ninyo, dapat yung isa pag sinabihan, Brad, hindi dapat ganyan. Punta natin si Brother Branham, tanungin natin siya kasi siya nagturo niyan eh. Diba? Hindi yung, oo nga eh, ganun nga, napapansin ko nga rin si Brother Branham eh. Diba? O ngayon, lilista mo na yun. O ngayon, nangyayari, pag nakadilito kayo sa fellowship, mating ka ng gawain, pupupulong nila Moses, hindi naman sila nabibless kay Moses. Ang ginagawa nila, ayan na, magsisimula tayo ng gawain. Pero ano yan, papantayan ko ang bawat bibitawang salita ni Moses. Ang bawat gagawin niya. Ano yun? Hindi na hinahanap yung kabutihan, hinahanap na yung magiging mali niya. Diba? May mga taong ganyan. Sabi ni Brother Branham, nangaral siya, kung anong hinahanap mo, yun ang makikita mo. Kung hinahanap mo ang kamalian ng isang tao, sabihin ko sa'yo, makikita mo talaga yan. Kasi yun yung laman ng puso mo eh. Pero pag hinahanap mo ang biyaya ng Panginoon, hindi, makikita mo ang biyaya ng Panginoon. Pag makikita mo pagpapatawad ng Diyos, makikita mo pagpapatawad ng Diyos. Kung makikita mo pagpalain ka ng Diyos sa gawain, sabi mo, Panginoon, atin ako ng gawain. Gusto ko pagpalain mo ko ng iyong mga salita. Makikita mo yan. At sabihin mo, atin ako ng gawain. Titingnan ko na naman si Pastor John kung ano ang kanyang mga kahinaan. Makikita mo pa yan. Sabihin mo sa inyo, makikita nyo yan. Sabi ni Brother Branham, ang bawat mga nakikinig, iba-ibang klase yan. Di ba? At iba depende yan kung ano yung laman ng puso natin. Pero yun ang isang bagay mga kapatid. Pero tingnan niyo mga kapatid, pero pinatunayan ng Diyos ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moses, ang lahat ng ginawa ng Diyos hindi sa pinahiya ng Diyos. Di ba? Kumbaga, pinatunayan ng Diyos si Moses na siya the prophet of God. Pinatunayan niya si Moses ay kanyang lingkod, kanyang ginamit, at kumbaga pinatunayan niya sa ministry niya, di ba? Ngayon, yung
Nung narinig niya, kumbaga, yung nagkaroon na ng pagpupulong, humarap sila kay Moses. Kumbaga, Moses, ito yung aming mga reklamo laban sa iyo. Napapansin ko, ikaw na lang lagi ang gusto mong tama, ikaw na lang tama. Hindi na kami, parang wala na kaming parang side na magsalita. Sabi niya, ang bayan ay, di ba, ang bayan ay banal na rin. Di ba? Parang ginamit nila kay Moses yun eh. Tapos sabi niya, di ba, ikaw lang ba ang banal? Nung marinig ni Moses yun, na-discern na ni Moses, di ba? Yung mga tao niya na meron ng laban sa kanya. Kumbaga, hindi niya na kinikilala sila bilang ginamit ng Panginoon. Kaya, nung ginawa ni Moses, mga kapatid, yung sabi ng talata muna, nung sinabi ni Moses, sabi ni Moses, hindi siya, ang sabi, ginawa niya, sabi dito, nung magmataas ang makapisanan ng nagmataas yung isang side eh. Ngayon, ang ginawa lang ni Moses, nung marinig niya yun, siya ay nagpatira pa. Ang pinakita ni Moses, naawa siya doon sa kabilang side. Kaya siya nagpatira pa. Ang yung tawag doon, standing in the gap. Okay? Okay, Brad. Basa lang ako, taas ko ng konti. Verse 5. Ngayon, at sinilita niya kay Cory at sa kanyang buong pulutong na sinasabi, sa kinaumagahan ay ipakikilala ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal, at kung sino ang papapalapitin niya sa kanya. Sa makatuwid bagay, ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin. Kumuha kayo ng mga suuban, si Cory at ang kanyang buong pulutong, at lagyan ninyo ng apoy at patungan ninyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon, at mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal. Kayo'y kumuha ng malabis sa inyo, kayong mga anak ni Levi. At sinabi ni Moses kay Cory, dinggin ninyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Sabi na, minumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y binubukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel? Sabi, parang gusto nyo ba na parang bukod kayo sa bayang Israel ng Panginoon upang ilapit niya kayo sa Kanya? Okay, sabi niya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan na mga ngasiwa sa kanila. At sabi ito, at nilapit niya sa 10 ng lahat ng iyong mga kapatid sa mga anak ng Levi, at harangin din naman kaya't ikaw ay at ang iyong buong pupulutong ay mapipisan laban sa Panginoon, at si Aaron na at siya ay inyong inupusula, no? Inapas. Okay, kaya't ikaw at ang iyong buong kapulutong, ano ba? At pinatawag ni Moses si Datan at si Abiram na mga anak ni Elab, at ang kanyang sinabi, hindi kami sasampa. Okay, tingnan niyo mga kapatid, na sabi, bilang si Moses ay lingkod ng Panginoon, binigay niya sa kanila yung dapat gawin nila kung gusto nilang makita kung talagang sino ba talaga ang talagang taong inano ng Panginoon, no? Pero sabi nila, hindi sila saan na ba ako? Yung kanina, binasa ko. Ayun, hindi kami sasampa. Ibig sabihin, hindi namin susundin lahat ng sasabihin mo. Yun po yung mga kapatid. Okay. So, ngayon, si Moses, nung narinig niya yung kasi mga kapatid, nalungkot kasi si Moses doon eh. Siyempre, hindi, kumbaga parang nawala na kasi yung ano lang kay Moses, no? Kaya si Moses nalungkot doon kasi alam ni Moses yung posisyon niya bilang sugo ng Panginoon. Ang nangyari, hindi na siya susunod mga kapatid. Kaya ang nangyari, alam niya na alam ni Moses na kapag na tumaliwas ang bayan ng Israel o sila Cory doon sa utos ng Panginoon through Moses, mga kapatid, ay pwedeng ora mismo patayin sila ng Diyos. Kaya si Moses ang ginawa niya para hindi mangyari ang standing in the gap. Baga namanggitan si Moses para sa kanila. Okay? Yun ang ginawa ni Moses, mga kapatid. O, basa tayo pa ng quote ni Brother Branham sa message na standing in the gap. Masyado maliit. Okay, dito ako tiningin. Okay, sabi niya ito, on this time,
that we're speaking or reading, of course, we understand that it was when Dathan and Korah had decided that they would interfere with the commission that God had given to Moses. Diba sinuway na nila yung utos ng Diyos kay Moses, through Moses, saying, you ought to let the whole congregation do shouts and shouts. There are holy. Sabi niya, no, na lahat ng bayan sa banal. And God had commanded Moses. Baga parang ganito yun Parang naging kapamatayan nila Cory. Di ba sinabi ng Diyos, banal na ang bayang Israel? Ibig sabihin, ano man ang gagawin ng sino man, tatanggapin ng Diyos. Di ba maganda? Pero take note, nakalimutan nila Cory na hindi ganun ang pamatayan ng Diyos. Banal ang bayang Israel. Pero ang Diyos ay merong itinalaga, mga kapatid, no? Para doon sa bayang Israel. Ngayon, ang sabi dito, na and God had commanded Moses, inutusan ng Diyos, no, si Moses to lead the people to the promised land. Wala pa sila sa promised land Diba? Sabihin, ang layunin ng Diyos, kung bakit siya nagtatalaga ng isang tagapanguna, ng isang anghel, mga kapatid, dahil sabi niya, para to guide to promised land. Diba? Para samahan sila. Halimbawa, mahirap maging isang leader. Diba? Gagayad noon tao sa new birth, mga kapatid, sa pagiging born again ng isang tao, isang lingkod ng Diyos na dadaling mong tao sa pagiging born again. Kung yung pastor o yung leader hindi na born again, paano mo siya i-guide yung mga tao? Kaya nga, bago ang Diyos nagtatalaga ng isang lingkod, luto na muna yan sa equip, sa karanasan, sa experience, sa mensahe, mga kapatid. Ang buhay niya ay very submitted na sa mensaheng ito, mga kapatid. No? Kasi, paano maging matututo ang mga tao submission sa mensahe kung siya mismo ay hindi? Si Moses, wala sila may dadalang ka Moses. Si Moses, hindi niya pinangunahan ng bayang Israel by intellectual knowledge, by intellectual power. Kundi nakita niya ang pagiging isang tunay na believers na isang lingkod ng Panginoon, ay talagang wala siyang ginagawa kundi kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun lang ang kanyang gagawin. Pero, yun ang problema, mga kapatid. May mga tao doon sa kalagitnaan ni Moses, mga kapatid, no, na masyadong interesado doon sa posisyon ni Moses. Na parang sinasabi, bakit ikaw lang ba pwede kausapin ng Diyos? Diba? Ay nung kinausap sila ng Panginoon, diba? Kumukulog lang. Kidlat. Ang sabi ng bayang iba, sabi niya, Moses, hindi namin maintindihan sinasabi ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi naman kasi ganun ang Diyos Subukan niya sabi ng iba, bakit ikaw lang ba pwede magbasa ng mensahe? Ikaw lang ba nakabasa ng mensahe? Na po pwede ikaw lang mag-preach? O sige, basahin niyo yung mensahe. Kahit Tagalog ang basahin nyo, sasabihin nyo pa rin, may mga bagay pa rin ako hindi talaga maintindihan dito sa mensahe. Totoo naman talaga Kasi bakit saan niya binubuhos yan? Una, bubuhos muna niya ang langis sa ulo. Pag binasa yan ng isang lingkod ng Panginoon, ng mensahe ng Panginoon, iba ang silip ng isang leader. Pag binasa yan ng isang ordinaryong member, ang mensahe, iba din ang silip niyan. Diba? Kasi bakit? Ang pamantayan ng Diyos, pagdating sa mga kapahayagan, pagdating sa understanding ng mensahe, iba pagdating sa leader. Yun ang ginagawa ng Panginoon. Diba? Hindi dahil sa matagal na kasi sa mensahe, matagal na kasi nagpapasa, hindi ganun kahit magbasa ka. Pag hindi ka talaga pinagpapakitaan ng Panginoon ng kapahayagan, hindi mo talaga makikita yan. Pero kapag tinawag ka ng Panginoon, naluto ka muna equip ka ng Panginoon ang buhay mo sa kanyang salita. Pagbasa mo ng mensahe, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, iba ang pagpapakita ng Panginoon. Meron sa mga revelation sa mga congregation pag nagbabasa ng message, pero iba doon pagdating sa tinawag talaga niya. May mga tao talagang ganun talaga ang silip, mga kapatid, no? Kaya, pag nagbasa kayo ng mensahe, sabihin niyo, Pastor, may nabasa akong ganito Ano po ba ibig sabihin nito? May mga bagay na hindi pa rin kayo naiintindihan. Itatanong niyo sa pastor yan. Huwag kayong manalig sa inyong sariling karunungan. Diba? Dapat nyo maintindihan. Kasi may mga tao nagbasa ng mensahe. Sinabi ni Brother Branham, sinabi ni Brother Branham, ang ganda, diba? Bakit ikaw lang ba pwede mangaral? Bakit ikaw lang ba binigyan ng the table? Wala tayong pakialam sa table kung meron ang the table. Pero ang tanong dito, sino bang binigyan ng kapahayagan? God is order. Diba?
Dapat maintindihan mo yan. Dapat hintayin mo dumating ang panahon na ilutuin ka ng Panginoon sa mensahe hanggang sa dumating na maging katulad ka na rin ni Moses. Di ba? At isang araw, tatayo ka kasi personal experience mo yun. Nakikita mo ng mensahe. Di ba? At tatayo ka na rin sa mensahe katulad ng ginagawa ni Moses. Ngayon, huwag kang magmamadali. Di ba? Unti-unti, pag-aralan mo mabuti. Kasi sa kamadali mo, baka meron kang isang bagay na mababypass, yun ang delikado. Diba? So, yun ang nangyari dito kalakori. Kaladatan, mga kapatid. Kasi sabi nila, ang bayan ay banal. Lahat ay banal. Moses, hindi lang naman ikaw pwedeng gamitin. Diba? Pero sabi dito, pero sinasabi ni Brother Branham, ang Diyos lang, ang inutusan niya lang ay si Moses. Okay. Sabi niya, to lead the people to the promised land. And they said, you take it up upon yourself to do much. You try to make yourself to only one in the bunch that God any say so. So sabi dito mga kapatid, sabi niya, take your it upon yourself. Sabi niya, ibukod mo ang sarili mo sa kanila. Diba? Sabi dito mga kapatid, to try to make yourself, no, to the only one in the bunch, no? God any say so. Next slide, sabi dito, next follow yan. Sabi niya, and this display, God so much until He told Moses, separate yourself from among them. Nung sinabi ng Panginoon niya, nung marinig ito ni Moses, yung mga reklamo nila Kore, sabi ng Diyos sa kanya, Moses, ibukod mo yung sarili. Kung ibukod mo yun, pumanig ka sa akin. Dapat dito sa kaliwa. Ang ginawa ni Moses, lumuhod. Ano yun? Standing in the gap. Panig sa Diyos, panig pa rin sa kabila. Okay. Hindi niya kinondem yung kabila. Yung nangyari, I just killed the whole bunch. Sabi niya, papatayin ko yung mga yan. Sabi ng Diyos. Diba? Ibukod mo yung sarili mo dyan. I start a new generation with you. At magsisimula ako ng panibagong lahi sa iyo. And Moses fell in the presence of God and said, he'll have to come over him, see? Sabi ng Diyos dito, at sinabi ng sabi niya, as si Moses ay, feel? Nagpatirapan siya sa presensya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na sinasangayunan ni Moses sa sinabi ng Panginoon, tumayo si Moses na tagapamagitan sa Diyos at sa kanyang bayan, na sa isang tao na tumalikod sa kanya mga kapatid. Nagkaroon pa rin ng habag si Moses doon. Okay? Naawa pa rin si Moses. Okay, next slide. Okay, sabi dito mga kapatid, now today, if God was going to liquidate the people, kung gagawin daw ng Diyos ngayon na parusahan niya ang lahat ng tao ngayon, and there was a time that when God had gotten tired of the pulling with our sins, dahil sa ating mga kasalanan, we constantly going wrong. No? Who would stand like Moses? Sino tatayo sa atin sa tulad ni Moses? Diba, naging makasalanan tayo, pwede tayong patayin ng Diyos ngayon. Diba? Pero sabi niya, sino tatayo sa pagitan natin ngayon, katulad ni Moses, today, for the people where will be fine, a person that would stand or could stand, that God would accept like He did Moses, and Moses' own life on earth means so much to God still is staying the wrath of God. Sabihin, dahil si Moses ay nakatayo sa pagitan ng Diyos at ng bayan niyang tumalikod, mga kapatid. Hindi magawa ng Diyos parusahan at tumalikod dahil si Moses ay nasa pagitan. Pero pag tatanggalin mo, pagitan mo, natayo sa gitna, papanig ka sa Diyos, eh talagang mamamatay talaga yung kapila. Diba? Pero si Moses tumatayo sa gitna. Dahil mahal pa rin niya yung mga taong yun. And Moses on life, on earth, meant so much so God till He stayed the wrath of God, and God would not cross over Moses. Hindi magawang lampasan ni Moses. Gustong parusahan ng Diyos ang bayan ng Israel. Pero dahil si Moses ay nasa gitna, hindi na pwede lumtagan. Kailangan bago siya pumunta sa bayan ng Israel, daanan muna niya si Moses. Eh nagpatirapan na nga si Moses eh. Standing beyond the gap. Diba? Kahit sabihin natin, hindi na kinikilala ng bayang Israel o ng ibang tao si Moses bilang propeta. Diba? Masama sa loob ni Moses yun. Pero ang ayaw lang ni Moses, kapag ang Diyos na kumilos. Diba? Kasi ibang usapan na yun eh. Pero kung kayo si Moses, sige Panginoon, patayin mo na sila. O diba? Pero hindi ginawa ni Moses yun eh.
Diba? Tumayo pa rin si Moses in the gap. Ang sabi niya dito, and God would not cross over Moses. Hindi magawang lampasan ng Diyos si Moses. That always was a puzzle to me. Sabi niya, ito ang isang bagay na kapagpapaisip sa akin na malalim. Sabi ni Brother Branham, one day in revelation of the scriptures, there come this thought to me that you see Moses in act was every way substituting. He was a type of Jesus Christ. Pwede tayo patayin ng Diyos. Di ba? Pero hindi pwede tayo patayin ng Diyos na nilalampasan niya si Kristo. Si Christ ay tumayo sa between, standing beyond the gap. Between, sabi ng 1 Timothy, si Yeso Kristo ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya hindi magawa ng Diyos patayin ang tao dahil hindi na pwedeng i-bypass si Kristo. Moses is the type of the Christ. Kaya yun ang isang bagay yun, mga kapatid. Okay, next slide. And when God was going to take the life of the whole world and destroy it, and all was sinners, dahil sa lahat ng kasalanan, and condemned to die, at papatayin niya, Christ died for us all. Pero ang ginawa ng Panginoong Kristo, inialay niya ang buhay niya para hindi ka mamatay. Si Christ ay tumayo sa pagitan, mga kapatid, ng Diyos at ng tao. Kaya hindi magawa patayin ng Diyos ang tao dahil nasa pagitan si Kristo. Diba? Kaya naawit natin yung Amazing Grace, how sweet the sound, diba? Dati tayong bulag, we are not saved, hindi tayo ligtas, pero ligtas tayo ngayon. Mga kapatid, hindi tayo ligtas dahil tayo hindi makasalanan. Sabi niya dahil merong substitute, merong isang nagmabigitan, merong tumayo sa pagitan, merong tumayo sa pagitan natin ng Diyos. Kung wala si Christ sa pagitan natin, condemn na tayo. Diba? Katulad ng bayan Israel, kung wala si Moses sa kalagitnaan nila, patay na sila. Pero tumayo si Moses at hindi magawa ng Diyos i-bypass si Moses, kitlin ang bayang Israel na hindi nire-respeto si Moses. Kasi bakit? Tinawag ko siya na maging lingkod para siya maging tagapanguna. Para binaypas mo rin. Pero hindi magawa ng Diyos yung ganun din kay Kristo, mga kapatid. Ngayon, being His own Son. Sabi dito, Christ died for us all, and God could not cross over Christ. Hindi magawang lampasan ng Diyos sa Yeso Kristo rin. Being His own Son, dahil siya anak niya. And then, Jesus gave Himself freely that He might pay the way. Then if Moses couldn't have done that, Moses had no blood but human blood like we are. Pero si Moses, wala siyang dugo katulad ng Panginoon sa Kristo, pero nirespeto ng Diyos si Moses dahil sugo ng Panginoon si Moses, therefore his blood would not be is not sufficient. Okay, next slide. Sabi dito, but Jesus, being the blood of God Himself, the creative blood of God just, sabi niya, the entire human race them of sin because it was all laid upon Him. And He went to Calvary and died out of the presence of God and suffered and was cast into hell because that He was sin. Sabi niya, siya naging makasalanan, pero hindi nakasalanan, our sin upon Him, na nasa Kanya. And there, being our burden bearer, naging tagapagdala ng ating mga kasalanan, took our sins to Calvary, dinala niya yung ating mga kasalanan doon sa Calvary, and from Calvary to hell, at hanggang sa impyerno. And God raised Him up on the third day for a propitiation of our sins. Okay, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Next slide, sabi pa dito, today He is the only mediator between God and man. Ano yan? Standing beyond the gap. Kaya nga ang isang tao, okay, basta tuloy ko lang. And we're really, at tayo malaya na, pardon, pinatawad, and forgive. Diba? God don't even know we ever sin. Ang alam ng Diyos, nagkasala tayo. Our sins were, ang ating mga kasalanan ay itinapon ng Diyos sa dagat ng pagkalimot,
never to be remembrance no more. Remembering no more. Hindi na raw niya inaalaala. Kaya pag kayo nanalangin, Panginoon, patawarin mo ako sa kasalanan ko, huwag po nang ulitin na, pinatakot ka na nga ng Diyos eh. Ang tawag niyan, pagkakamali. Kasi tinapon na ng Diyos ang iyong kasalanan sa dagat ng pagkalimot at hindi na niya yan inaalaala. Diba? Ang Diyos, sabi nga ni Brother Balam, ang Diyos may amnesia. May amnesia siya pagdating sa kasalanan mo, hindi na niya alam may kasalanan ka. Kasi bakit? Tinapon na nga niya sa dagat-dagat ng pagkalimot eh. Yung sabihin sa dagat ng pagkalimot. So, kinalimutan na niya yun. Saan niya yun nilagay? Saan ka na nilagay? Sabi niya doon, before the foundation of the world. Saan? Sa mind of God. Kay Kristo. Tinapon niya yung kasalanan sa dugo niya, mga kapatid. At nung ihulog niya sa dugo ng Panginoon, sabi ni Brother Branham sa message, the bridge. Sabi niya, ang isang dugo, ang isang mantsa, kasalanan, pag tinapon mo sa Sonrox, sabi niya, yung mantsa, mawawala yun dahil sa Sonrox. At hindi mo na makikita, nasaan ang kasalanan? Sabi ni Brother Branham, bumalik na yun sa original na nagmamayari, kay Satanas. Diba? Ngayon, yung kasalanan binigay sa iyo ni Satanas, dinala sa iyo yung kaaway, binalik ng Diyos kung saan galing yun. Kaya nga pagdating ng judgment, sisingilin na siya ng Panginoon eh. Diba? Ayun, pag pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan, wala na yan, binalik niya na yun sa Diablo. Kaya pag meron nagkakamali tayo, hindi na yung kasalanan, no? Kundi ito ay pagkakamali. Ngayon sabi niya, never to be remembered, no more. We cannot do that ourselves. We are finite. He is infinite. Meron tayong limitasyon, siya ay walang limitasyon, and our finite, we can still remember. No, sa ating lagi mo naalala yung kasalanan mo. Pero sabi niya, because we're not big enough. But He is so great that He even forgets we ever did sin. We are sons and daughters in His presence. And all things that He was, we are. Ngayon, pag ikaw ay sons and daughters of God, mga kapatid, kapag meron kang isang kapatid nagkasala sa'yo, standing in the gap. Diba? Ay naku, di ba? Huwag kang lumagay sa hatol mo sa isang kapatid. Pag meron kayong isang kapatid na hindi kayo nagkaunawaan, kung ikaw ay anak ng Diyos, standing in the gap. Kasi pag hindi ka tumayo sa gitna, baka kung ano mangyari sa kapatid mo. Pero hindi gagawin ng Diyos yan dahil hindi niya pwedeng lampasan ka. Diba? Dahil mahal na mahal mo yung kapatid mo. Kahit anong ginawa ng kapatid mo sa iyo, standing in the gap. Dahil kahit anong gusto gawin ng Diyos sa iyo, gagawin man gusto man niya parusahan ng kapatid mo, pero hindi gagawin ng Diyos yan kasi hindi niya pwedeng parusahan ng isang tao maliban na dadaanan ka muna ng Diyos. Kaya kung meron magkakasala sa inyong kapatid, standing in the gap. Diba? Kung meron na mature sa inyo sa mag-asawa at nagkasala sa iyong isang asawa mo, standing in the gap. Kung anak mo nagkasala sa iyo, standing in the gap. Diba? Kahit sino man, mga kapatid, lagi kayong tatayo sa gitna, sa pagitan ng Diyos at ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong kapatid. Huwag niyo sasabihin mo, sana, sabihin mo, diba? Parang sasabihin mo na lang na, sa sobrang galit mo, makapagsalita ka ng hindi maganda, sabi mo sana, ganito, isip mo, sana, nagbibigay ka na ng isang bagay, bigyan ka ng Diyos na sabihin. Kumbaga, pumapanig ka sa Diyos. Kaya ang Diyos, pag pumanig ka sa Panginoon, gagawin niya yung anong masasabihin mo. Pero kung tatayo sa gitna ng kapatid mo, ng iyong anak, ng iyong asawa, ng sino man, hindi gagawin ng Diyos yan. Kasi bakit lumuhod ka sa Panginoon? Panginoon, ano man ang gawin niya, ano man ang sinabi niya against sa akin, Panginoon, patawarin mo, kalimutan mo na, Panginoon, huwag mo nang gawin. Hayaan mo na, Panginoon, siya. Hindi niya alam kung ano ginagawa niya. At pag ganyan ang ginawa mo, kapatid, sasabihin ko sa inyo. Diba? Hindi lang si Moses ang tatay tumayo sa beyond standing the gap, hindi lang si Lord Jesus Christ, diba? Maging tayo, maging sons and daughters of God, lagi ka lang tatayo sa pagitan, sa gitna, mga kapatid. Sa gitna ng Diyos, sa gitna ng iyong mga minamahal, mga kapatid, para
kumbaga, parang yung biyaya ng Panginoon ay laging sumakanila mga kapatid, no? Eh, hindi po pwede yung, kahit sa panahon ni Moses, so sobrang sama ng dinulot nila kay Moses, pwedeng sabihin ng Panginoon, sige Panginoon, patayin mo na lang sila. Pero si Moses, pag binasa niyo yung whole chapter mga kapatid, nagbigay pa si Moses ng mga panuntunan, sabi niya, mga kapatid, Cory, magdala ka ng ganito, pumunta ka sa ganito sa templo, maglingkod ka, at gusto mo talagang malaman kung sino tinawag ng Panginoon, ipapakita ng Diyos sa iyo. Kasi gusto sabihin ni Moses, papakita sa iyo ng Panginoon kung sino tinawag niya, ako yung tinawag niya. Hayaan mo ng Diyos magpakita sa iyo. Pero sabi nila, hindi ako sasampa. Paligtahan, pagtalikod na yun sa Diyos eh. Diba? Kung gusto mo, mangyari mo, sabi niya, hindi ko nasasabihin sa inyo, ako yung ginamit ng Panginoon. Ganito, magdala kayo ng ganito sa templo, magsuuban, magdala kayo punta sa templo, maglingkod kayo, magpuri kayo, sumamba kayo sa Panginoon, at i-reveal ng Panginoon kung sino yung lingkod na ginamit niya. Napakasimple ng ginagawa ni Moses eh. Hindi naman niya nirekta na ako eh. Pero sabi niya, hindi kami sasampa. At sabi ni Moses, so nakita niya yung tumayo na si Moses sa gitna. Sabi niya, bakit? Sa paglapastangan nyo sa akin, papatayin kayo ng Diyos. Pero ginawa ni Moses, standing in the gap. Diba? Naawa nyo si Moses sa kaluluwa nila. Ganon din ang Panginoon. So ganon din tayo, bilang sons and daughters of God, na tumatayo sa presensya ng Panginoon. Diba? Ba't may mga bagay? Kaya nga, ang isang taong luto na sa mensahe, malalim na sa mensahe, hindi yan padalos-dalos ng salita, hindi yan basta sabihin, sumpain ka nawa ng Panginoon. Walang ganyan. Kasi pag sinabi mong iyaya ng Panginoon sa iyo, di ba? Kahit sa masama ang loob mo, di ba? Hindi ka nagdadamdam, pero sasalita ka pa rin, God bless you. Ano yan? Standing in the gap. Di ba? Standing in the gap. Hindi mga para sabihin mo, parang isang patunayan. Pero sabihin si Moses, ang karisaliksik ni Moses. Pwede sabihin ni Moses hindi ka ba naniwala ako sugod ng Panginoon? Propeta ako ng Panginoon? Pwede sabihin ni Moses, rekta yun. Pero ang ginawa ni Moses, sige ganito, punta kayo sa templo, lahat ng sinabi ko sa inyo, gawin niyo yun sa paglilingkod. At ipapakita sa inyo ng Panginoon. Sasabihin sa inyo ng Panginoon kung sino yung sugo niya at na ginamit niya para utusan na manguna sa inyo. Pero hindi nila ginawa yan eh. Di ba? Pero sabihin, yun yung, nabigay na nga si Moses ng ganung bagay para ang Diyos na mismo pakita, pero umayaw pa rin sila. Ngayon, anong nangyari? Kaya na doon naawa na si Moses sa kanila kasi nga dahil na rin na silang patayin ng Panginoon. Pero si Moses, kahit masama ang loob nila, maloob ang loob niya, siguro marahil siguro tumayo yun. Tignan nyo, kung isip-isipin nyo lang, tumayo sila sa harapan ni Moses, nagpulong. Sabi doon, at na sila nagpulong sa harapan ni Moses. Diba? Ang Bible ay silent. Siyempre, pag nagpulong yan, ilang prinsipyo yung kanina? 20. Siyempre, bawat isa dyan, meron niyang sumbong. Moses. Diba? Diba? Moses. Nung sinabi ng Diyos sa iyo na yung bato ay usukin mo. Diba? Anong ginawa mo? Ba? Pinalo mo 2 beses. Kaya hindi kami naniniwala, sugo ka ng Panginoon, ikaw ang ginamit ng Panginoon. Pero yung dibdib ni Moses doon, di ba? Na, kumbaga, Moses, di pa tapos isa. Di ba? Naglakbay tayo sa ilang. Alam mo namang ilang yun. Bakit walang tubig? Kung ang Diyos ay sumasayo, bakit hindi mo ginamit yun? Na parang nangyayari lang, dumidepende na lang kami lagi sa iyo. Diba? Parang ganito yun. Na parang kahit hindi mo nakikita yung mga paghihirap namin, mga uhaw na kami, gutom na kami, kailangan pa namin sa iyo sabihin. Hindi, wala ba po pwedeng kausapin na para, diba? Ganun yun eh. So maraming mga hinaing na kay Moses, diba? Kung kayo si Moses, siguro, sasama ng loob nyo sa kanila eh. Diba? Baka gawin nyo, sige Panginoon, patayin mo na lang, bahala ka na. Pero hindi inumiral kay Moses eh. Alam nyo kung anong inumiral kay Moses? Awa. Nakapag pa rin si Moses, kaya imbis na siya magalit, sumpahin niya yung mga taong yon, ang ginawa ni Moses, ipinanalangin na lang niya, Panginoon, patawarin mo po sila. At hindi nila alam yung ginagawa. O kaya sabi tumayo si Moses sa gitna. Ay sabi ng Panginoon, tumayo sa gitna, sabi ng patawarin. Panginoon, patawarin mo sila. Siyempre, sabi ni Brother Branham, hindi pwedeng i-bypass ng Diyos si Moses. May salita na nga si Moses, patawarin mo sila.
Yun yung standing beyond the gap. Diba? Kaya kapag isang kapatid, masama ang loob sa iyo ng isang kapatid, lumuhod ka, Panginoon, patawarin mo po yung kapatid ko na yun kasi sinaktan niya ako eh. Meron siyang mga salitang masasakit, hindi ko kayang tanggapin eh. Pero, di ba, gagawin mo na lang. Luluhod ka sa bahay mo, Panginoon, yun nangyari kanina sa aming magkapatid. Patawarin mo na lang, Panginoon, yun. Huwag mo na pong alalahanin yung ginawa niya sa akin. Huwag mo na pong gagantihin yun. Hayaan mo na. Sabi mo, kumbaga parang ganito, i-arbor mo na lang, Panginoon, sa akin. Hayaan mo na lang ako. Diba? Eh siguro, pag nanalayan ka na, hindi na mapaparusahan ng Diyos yun eh. Kasi bakit? Kasi nga, hindi niya paparusahan yun na ikaw ay lalampasan ng Diyos. Eh kung nakita ka ng Panginoon, halimbawa, parang ganito yun eh. Andito ako, bago pumunta sa inyo, ito yung pulpito. Hindi ko pwedeng i-bypass yung pulpito. Kailangan dadaanan pumunta ng pulpit bago kayo. At siyempre, kung mayroong isang anak ng Diyos na nanalangin, patawarin mo yung aking kapatid. Hindi naman po pwedeng ako, Diyos, tatalunan ko yung tao. Di ba? Hindi. Bago ko dadaan ko sa inyo, dadaan ako dito. Sabi niya, Panginoon, patawarin ko po ang tao. Pagdating dito, sabi niya, Panginoon, patawarin. Pagdating sa inyo, pinatawad ko na kayo. Pero kung wala to, paparusahan ko kayo. Kasi bakit? Wala sa pagitan. Pero kung meron naman magitan, tumatayo sa gitna. Diba? Panginoon, dala lang siguro ito lang init ng ulo rin eh. Panginoon, siguro nabigla lang din po ako kaya hindi na ako lang pagsalita. Pero na-realize ko rin eh, nakapagmuni-muni din ako kanina, mamaya-maya. Medyo bumaba na rin yung aking naunawaan ko na rin, dapat patatawarin ko rin ang kapatid ko. Pawayaan mo na lang, Panginoon. Papatawarin ng Panginoon yun kasi hindi ka na pwedeng bypass. Diba? Sa mag-asawa, ganun din yan eh, diba? Sa mga anak, pag nagkamali yung anak mo, diba? Hindi mo pwede, Panginoon, tigas kasi ng ulo ng anak ko eh. Ang sabihin sa'yo, pwede sabihin na pa, anong gusto mo mangyari? Pwedeng gawin ng Diyos yan. Pero hindi pa kayo natatakot kung anong gagawin ng Diyos? Dapat matakot kayo. Ibig sabihin, tumayo din kayo sa pagitan. Mahapag kayo kasi hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon dyan eh. Diba? Pero standing in the gap. Kung alam natin nagkakamali ang ating mga anak, huwag di dapat tayo natutuwa, hindi tayo dapat na masaya. Ang sabihin natin, hinihintay ko na lang ang araw ng Panginoon. Huwag gano'n. Dapat naawa kayo sa mga anak nyo. Diba? Hindi yung sa mag-asawa, nag-away lang para sabihin mo, kunin ka na ng Panginoon. Kukunin ka lang ng Panginoon yan. Pero kung makapag-isip-isip kayo konti, kung mawas muna kayo ng konti, medyo malapit ng McDo, yan. Palagi kayo yan, di ba? At habang kumakain kayo ng kahit burger lang, halagang 100, pag nanimas-masan kayo, ba't ko ba nasabi? Diba? Ba't ko ba nasabi yun? Yung Panginoon, patawarin mo po ako. O ngayon, patatawarin ng Panginoon ka. Kasi bakit? Hindi niya pwedeng bypass yun, ikaw, parusahan niya yung tao. Diba? Kasi dahil sa'yo, dahil tumayo ka sa pagitan nila. So, ngayon, bawat isa sa atin, meron tayong tungkulin na tumayo tayo sa pagitan sa bawat isa. No? Kung may nagkamali, standing in the gap. Huwag yung parang pabayaan na lang natin. Parusahan sila ng Panginoon. Kahit gaano pa yan. Minsan, sasabihin kasi natin, hindi ko kasi nakaya yung sakit na ginawa niya eh. Nasaktan kasi ako eh. Yung kasi minsan mahirap eh. Pero kung magagawa mo lang sana na kapatid mo rin naman yan eh, tao rin naman yan, di ba? So, pagkagalan yung mga kapatid. Okay, next slide. Okay. Okay, Brad, next mo. Okay, sabi dito, and he said that when he went up the mountain, and when he did, I was standing there, and the voice came from the cloud, and said something on this order, this is my servant, sabi ng tinig kay Jesucristo, ito aking lingkod, and I called him to be a prophet, to the age,
to lead the people just as Moses did. And has been given authority and could speak into existence. Sabi niya, sinabi ng Diyos, katulad kay Moses, kung sinabi ng Diyos kay Moses, ay sa Panginoon Kristo, nang tinig, this is my son, this is my beloved son, hear him. Ngayon, sabi ng Diyos, sabi ni Brother Branham, nung nakita niya din yung isang haliging ulap, ay merong nagsalita doon, sabi niya, this is my servant. Ito yung lingkod ko. I called him to be a prophet. Tinawag ko siya para maging isang propeta sa kapanahunan, to lead the people just as Moses, katulad ni Moses. And he's been given authority. Binigyan ko siya ng karapatan, no? He could speak into system, na magsalita at mangyayari, or something like that, no? Like Moses did, katulad nangyari kay Moses. Kasi si Moses nag-uusap na speak into existence, diba? Magkaroon ng langaw, wala yun, pero nagkaroon. Ang tawag doon sa ministry na yun, speak into existence. Sabi niya, like speaking in the flies. Ayan. Katulad ng salita na magkaroon ng langaw, walang langaw, pero nagkaroon ng langaw. And we know about the squirrel. Sabi, nalalaman niyo ba yung tungkol sa squirrel? Yung salita siya, magkaroon ng squirrel. Si Brother Branham, nagkaroon ng squirrel. And so forth, and things that already took place, little Haiti. Sabi niya, bright back there, and suppose you know what taking place in her house. And he told him that I had done what Moses had done. Katulad kay Brother Branham, no? Na ginawa siyang leader ng Panginoon, na katulad daw kay Moses, at kung ano man naman sabihin niya ay mangyayari. At nangyari din mga kapatid, pinatunayan ng Diyos sa kanyang ministeryo. Okay, next slide tayo. Okay, sabi dito sa scriptures, about kay Brother Branham, sabi niya, pinagbibilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katingin ng tenga ay magsisipagbutnon sila sa kanilang sarili ng gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At inihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling. Di ba ito si encouraging natin? Spirito. Sabihin ko, ano yung nangyari sa panahon ni Moses na kinalaban na nila si Moses, ayaw nilang kilalanin. Sabi ni Pablo, ni Timothy, na darating ang panahon, na ang kapanahunan, may mga tao, kaya sabi dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, sa panahon at sa hindi kapanahunan, sumuway ka, no? Sumuwata ka, sabihin nga, sumuway ka, kung mali, mangaral ka na may buong pagpapahinga, pero meron pang pagpapakumbaba, at nagtuturo ka ng tama, sapagkat sabi niya, darating daw ang panahon na hindi na titiisin ang magaling na aral, hindi na nila pakikinggan ng tamang aral, kundi pagkakaroon nila ng nakatinang tenga, ay magsisibunton sila sa sarili ng mga gurong ayon sa ay gusto nila mayroon silang sariling guro. Ay hindi ko pakikinggan yan, ito yung guro ko. Ay wala akong ibang pastor, ito na lang pastor ko. Diba? So sabi niya, darating ang panahon na ganyan, na ito spiritual to. Diba? Na espiritu ni Data ng Korah. Na sabi niya, na ihiwalay sa katotohanan ang kanilang tenga at ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebangelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. O ganyan, sinasabi ni Timothy, sabi niya, kung paano sa panahon. Kaya nga yung espiritu, kung yung espiritu nandun kay Moses, ay yun din ang espiritu sinasabi ni Timothy na nandito sa panahon natin ngayon. Di ba? Ang sasabihin nila, bakit ikaw lang ba pwedeng mangaral ng mensahe? Ikaw lang ba tinawag ng Panginoon? Ikaw lang ba pwedeng mag-reveal? Ikaw nasa lang ba ng revelation? O, di ba? Ganyan ang sasabihin. Pero sinasabi nito, pinagbabalaan na, dating ang panahon na may mga tao na mamimili na lang sila kung sino yung gusto nila maging pastor, maging guro, di ba? Kung ano yung gusto nila, pakinggan ang tenga nila, nasa tingin nila na tama, di ba? Dahil sa kung gusto nila, pag dogmatic sila, ang gusto nila, pakinggan nila, dogmatic din. Diba?
Pagka alam nila, gusto nila, wala silang pag-ibig, pakikinggan nila yung taong nangangaral. Gusto nila, taong walang pag-ibig din. Ibig sabihin, namimili na lang sila kung ano yung gusto nila maging tagapagturo nila, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mo na mamalayan yung espiritong yan, dalawang espiritong ito, nandito yan sa panahon natin. Okay? Kaya pinagbabala tayo ng Bible na mag-ingat tayo sa mga ganyan, mga espiritu, mga kapatid. Hindi mo na mamalayan. Nandiyan na pala yan. Okay, next slide. Medyo mahaba. Ngayon, may kwento si Brother Banam. Dito na ako halos magtatapos. Okay, hayaan mo na lang. Okay. May kwento dito si Brother Banam. Sabi niya, now we in Louisville, Kentucky. Sabi niya, doon sa lugar nila, not long ago, hindi pa katagalan, sabi niya, na may isang ministers was talking, na nagsalita, that there was a young lady, na merong isang babaeng dalaga, she had wanted a little long in life to be married. Na naghihintay siya, na siya, yung lalaking mapapangasawa niya. Sabi dito, somewhere around her 25, siguro yung babaeng ito, sabi nung Brother Banam, nasa pagitan ng 25 to 30 years old. Sabihin, naghihintay siya ng tamang lalaki para sa kanya. And she was fine. Sabi niya siya ay mabuti. Stance Christian girl. Sabi niya siya ay matatag na babaeng Kristiyano na. Kasi yung babaeng ito, since birth kasi ito, Christian na sila. And there was a certain man, at meron ding isang taong lalaki binata in Louisville that wasn't he then lived such a good life. Merong isang lalaki, binatang lalaki, sabi niya na hindi mamumuhay ng mabuti. Okay, he had run to dances. Sabi niya siya ay pupunta sa mga sayawan and road houses and so forth. Sabi sa mga club and so forth. But one day, he had found pardon, of course his sin, and become a real Christian. Isang araw, siya daw ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoong Diyos at siya ay naging isang tunay na Christian. About a year later, pagalipas ng ilang taon, sabi niya, he fell in love with this young lady. At yung lalaki na yon, na na-born again, dati nasa sayawan, nagiinuman, di ba? At tinawag siya ng Panginoon na siya ay nang humingi ng tawad at isang araw sa daw ay na-born again. Pagalipas daw ng mga taon, ay na-inlove siya doon sa isang babaeng yun na Christian na since birth. And the young lady madly fell in love with him. At ganoon din yung babae, parang in love din doon sa lalaki. Okay? And they were married. Okay, dumating ang panahon sila yung nag-asawa. Okay. Meron din natin lang parapet dito. Tingnan nyo lang mabuti. Okay, next slide. And after they lived together, matapos daw na sila ay nagsamang dalawa sa loob ng 2 taon, after they lived, after 2 years, palipas ng 2 taon, they said, sabihin, sama muna silang 2 taon. Siguro, may napapansin pa rin yung sister doon sa brother. Kaya after ng 2 years, kaya sabi ni Brother Banam, after 2 years, they said that this young lady said to her husband one day, at sinabi ng batang babae, ito sa kanyang asawa, isang araw, at sabi niya, dear, mahal, I suppose that kind of hard for you, just a new Christian. Sabi niya, alam ko na mahirap para sa iyo sa isang pagiging bagong Kristiyano. Siyempre, sabihin, pag sinabing after 2 years, siguro may mga bagay na nakikita, sabihin, Kristiyano na siya, pero siguro may napapansin itong babae ito sa kanyang husband. Kaya sabi niya, my dear, di ba? I suppose that kind of hard for you. Sabi niya, alam kong mahirap para sa iyo dahil ikaw ay bagong Kristiyano pala. Said, I've been a Christian since a little girl. Pero sabi niya, dahil ako ay Kristiyano na mula pa sa pagkabata ko. But said, sinabi niya, for you, pero ikaw,
a young Christian, pero bagong Kristiyano ka pa lang, to have to stand all the wiles and temptation that goes with after you've sinned so long. Kasi mahabang panahon ka nang naging makasalanan, di ba? Okay, next slide. And he said, well, if those become a battle, no, may mga labanan, okay? Ngayon, she said, sabi ng babae, mga kapatid, standing beyond the gap. Okay, hindi yung pagiging mahal niya doon sa babae, lalaki. Yung umiiral kasi dito, agapaw love. Hindi dahil sa asawa niya itong lalaki o asawa niya itong babae. Kasi pag agapaw love, di ba? Pagka filial love, yung human love, hindi ganito yan. Kasi ito, agapaw love. Kasi yung ginadrive ni Brother Branham, yung pagiging Christian Kasi pag naging Christian ka, yung tinatawag na agapaw love. Okay? Sabi niya doon sabi ng babae sa lalaki, gusto kong malaman mo, I want you to remember one thing. Gusto kong malaman mo ng isang bagay. That if the enemy does upset you, Samuel, kung dumating ang panahon, subukin ka ng kaaway, and your fall, at mahulog ka, and you go back into sins, at bumalik ka muli sa kasalanan, sa sayawan, sa diskuhan, don't stay away from home. Wag kang lalayo sa bahay. I want you come on home. Bumalik ka, manatili ka lang sa bahay. Said, you're going to find at home the same wife that you married. At matatagpuan mo pa rin yung dating asawa mo. And said, I help you to pray back and pray through and get back to God again. Said, I don't want you to stay away. Said, look, I married you upon the basis not of what you were. Tingnan nyo, sabi niya, hindi kita pinakasalan dahil sa kung ano man. Sabi niya, but I married you because I love you. Sabi, agapaw love yun. Hindi lang pilayo love yun. Kasi pag pilayo love, di pag nagkamali ka, okay lang yun. Pero ang babaeng ito, umiral sa kanya yung pilayo love. Kasi, ang tinitingnan niya doon, yung tumayo sa between the gap. Diba? And she said, no matter what you do, I still love you. I married you because I love you. Ayan. Kung mahal mo talaga isang tao, pero kung nagpakasal ka at hindi mo talaga mahal ng isang tao, talagang may problema. Pero hindi pa rin iiral yung pilayo love lang yun. Pero pag dumating tayo sa agapaw love, diba? Kasi yung pagiging Kristiyano ng asawa mo, ang pinag-uusapan. Kasi ayaw, bagamat okay na, broken na yung inyong di ba? Pero ayaw mo na magtuloy-tuloy sa bumulusok sa impyerno, di ba? Dahil sa bumalik siya. Pero ang inaano mo lang, kahit yung asawa mo nagkasala, di ba? Tumatayo ka bilang nasa standing the gap, di ba? Huwag na alalahanin ng Panginoon yun. Parang ganito, ano man ang ginagawa mo, patatawarin kita. Kasi bakit? Kasi kung hindi kita pinatawad, patay ka. Diba? Pero yung babaeng ito, dahil sa yung lalim na pag-ibig niya sa Diyos, ang humihiral. Sabi niya, kahit magkamali ka, kahit magkasala ka, sabi niya, na bumalik ka lang, mag-stay ka lang sa bahay pa rin. At sabi niya, at matatagpuan mo pa rin naman ako doon. Sabi, tumatayo pa rin sa standing the gap. Sabi niya, no matter what you do, I still love you. I married you because I love you. Okay, next slide. Okay, sabi dito, sabi niya, and the man that they went to work, at yung lalaking ito ay pumunta sa, nagtrabaho na siya, was heard repeating it in. Sabi niya, the place where the work was working, she said, now. Sabi niya ngayon, sabi niya sa trabaho niya, now. Ngayon, how could a man, paano magagawa ng isang tao gumawa ng mali? Something like that. When a woman that loves him so much that. Kung talagang mayroon ng pag-ibig, di ba? So, no matter what he did, was willing to come back and take him again and try it again. Ngayon, kinuha lang ni Brother Branham yun. No, ito yung pinaminsay doon. Now, yung pag-ibig ng babae na yun, you multiply that by a billion. Baga, yung isang pag-ibig na isang babae, i-times mo yung sa billion. And then, you have some idea what the love of God is. Diba? Hindi dahil sa asawa mo siya.
Sabihin mo, hindi ko na siya pwedeng patawarin. No? Kahit sabihin mo ganun yun. Pero bilang isang Kristiyano, bilang nakuha mo yung love of God, sabi ni Brother Branham, i-multiply mo yung pag-ibig ng isang babae ito sa billion at yun yung love of God. Sabi niya, at sasabihin sa inyo nun, sabihin mo, hindi nahihiran yung pagiging asawa mo doon, kundi yung pagiging isang brothers, isang sister doon. Kasi asawa mo, sister mo yan and wife mo rin yan. Yung mga anak mo, sister mo yan and wife mo yan. Dito sa ibabaw ng lupa, wife mo yan. Pero pagdating doon, kapatid mo yan. Diba? Pero yung sinasabi doon, yung hindi siya malos, diba? Hindi siya mapapahamak. Kaya ginagawa mo yun. Dahil sa pag-ibig mo na lang sa Diyos. Yun yung divine love, mga kapatid. Ngayon, yun yung isang bagay doon, mga kapatid. Kapag dumating na tayo sa puntong yun, di ba? Hindi mo na mararamdaman kung nasasaktan ka. Kasi, kapag meron ka lang divine love, yun yung million times million na yung pag-ibig ng babae sa lalaki. Yun yung divine love. Sabi ni Brother Branham, kaya nagawa ng babae, divine love na yun. Hindi yung phileo love. Di ba? Kasi kung phileo love, sige. Di ba? Wala na akong pakialam sa'yo, ganun yun. Pero dahil nga, dumating na yung babae niyo sa tinatawag na phileo love, kaya sabi niya, hindi niya nakikita yung pagiging asawa niya, kundi yung pagiging isang, yung asawa niya, kapatid niya sa pananampalataya. Doon na lang sa kaluluwa, no? Tumayo siya para hindi mapahamak ng asawa niya. Kaya sinasabi niya, kung magkamali ka, bumalik ka, no? At baga, hindi ka na pareho ng kapatid. So, ganun yung pinapakita ng Panginoon doon sa bawat isa sa atin, na kapag dumating na tayo sa punto, na dumating tayo sa divine love ng Panginoon, na kahit anong kamalian ang ginawa sa ng isang tao, di ba? Makikita mo pa rin yung kaluluwa niya, kung kahalagahan niya. Hindi ka titingin sa mga bagay na ginawa niya. Titingin ka kasi, titingin ka dun sa kaluluwa niya. Kaya magkakaroon ka ng pagmamahal sa kanya at pasabihin mo lang sa kanya, patawarin ka nawa ng Panginoon. Di ba? Baga hindi mo siya susumbatan, hindi mo siya parang kino-curse, di ba? Sinusumpa. Kasi pag sinumpa mo siya, wala ka na doon sa God. Hindi ka na tumatayo sa presensya ng Panginoon. Pero kung lagi mo sinasabi, yung parang lagi mo na lang nilalagay ang sarili mo sa pagitan, kahit sabihin pa nilang ikaw yung mali, okay lang yun. Basta ginagawa mo na lang, standing in the gap. Diba? Kasi alalahanin mo, magmalasakit ka pa rin sa kaluluwa. Kaluluwa pa rin yan eh. Diba? So, yun lang. Huwag lang tayo maging pabigla-bigla, maging padalos-dalos. Pwede kang magalit, pero huwag kang mag-aasala. Huwag ka lang magbibitaw ng mga sumpang salita. Hindi maganda yun. So, maganda, siguro, kung hindi mo kayang awatin yung sarili mo, salita ng mga hindi maganda, magpahinga ka muna. No, ilaylo mo muna yung sarili mo, palipasin mo hanggang sa umarag ka na lang kapag okay na. Kasi baka pagka mainit ka, baka mas lalong hindi maganda yung masabi mo. Okay lang sana kahit galit ka, pero sasabihin mo na lang na biyaya, patawarin kayo ng Panginoon. Ito, no, meron pag kung ano nila malabas, so yan, isang bagay na hindi maganda mga ako. Okay? Kasi dahil nga, kailangan mong tumayo sa pagitan ng iyong kapatid. Okay? So, sana nakuha yung pinaka-lesson, no, na standing beyond the gap. Okay, yun lang.